O mapagpalang araw, dito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali. Dito po sa Barangay 104, Zone 18, Tondo, Manila. Ayan po siya, nakahiga po siya kasi nga ang problema po niya, yung buto niya sa likod. Kaya hindi po siya nakakatayo, nakakaupo. Mahirap. Senior citizen pa, 83. Sipin nyo, o 84. Medyo kahit yung mga ganyang mahirap din sa opera yan. Sa totoo lang, mahirap ng opera yan. Sige, magsasimula po tayo mag-Bible study sa kanyang tahanan. Kasi dinadalaw ko po siya linggo-linggo upang magdala sa kanya ng salita ng Diyos. Alam niyo po, yung salita ng Diyos, wala pinipiling tao yan. Nang sinabi ni Jesus na ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, ibig sabihin, ang tao, merong sakit o walang sakit, mayaman o mahirap, o ano man ang itsura, ano man estado sa buhay, dapat pangaralan sila. Walang pinipili, may reliyon ka man o wala, dapat makinig ka. Kasi walang sinasabi na kapag may reliyon, huwag mo na pupuntahan. Po, tao ang binanggit, hindi reliyon. Sige. Pero bago tayo abante, tayo muna idudulog sa Diyos upang siya po ang tutulong sa atin. Panginoong Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita dito po sa tahanan ni Nanay Tali na ngayon ay yan po sa kalagayan niya. Ayan bedridden po siya kasi nga po may depresya yung mga buto niya sa likod. Kaya hindi po siya basta upo o tayo. Sige, simula po tayo Sige po, magbabasa na po tayo ng Bible. Meron tayong Biblia, maliit lang. New Testament, maliit yung ibig ko sabihin, malapad naman. Bigay ng Gideon International. Itong grupo ng Gideon International po, ito yung namimigay ng mga Biblia. Sila po yung mga mayayaman. Nagsama-sama sila, nagambag sila, nagpalimbag sila ng mga Biblia. Ito po, sa iba't ibang wika, lingwahe. At ang Pilipinas, isa sa mga papalad. Meron tayo. Okay. Ang Biblia po ang kinukunan natin ng salita ng Diyos para ang pananampalataya natin bilang mga tao ay mas lalong tumibay. Kumbaga sa eskwela, nag-aaral ka sa eskwela, may gumagamit ka rin ng libro doon. Yung mga sinulat nila para matuto ka naman sa academic. Pero gusto mong matuto sa Biblia ay sa salita ng Diyos o sa Diyos ay Biblia. Bagamat tinatawag itong the book. Libro naman talaga ito The book, pero kaya Biblia siya kasi salita ng Diyos. Po. Ang sabi dito sa kasulatan, tayong mga tao, pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, meron pong malaking benepisyo sa buhay natin yan. Wala, dada ka, nakakainis ka na. Meron pong malaking benepisyo ang dulot niyan sa buhay ng tao. Okay lang yan. Bata yan Malaking benepisyo po sa buhay ng tao. Meron po tayong babasahin dito yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Dito nakasulat po sa libro ng 1. Anong nakalagay? Basahin ko po Sa 1:63. Ang sabi ni Jesus, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. So, dalawang binanggit, Espiritu at laman. Kahit na busukin mo ng busukin ng pagkain itong laman mo, pag may sakit ka, hindi niya mapapagaling. Tandaan niyo po yan. Kaya yung magbibigay ng buhay sa iyo, magsusupply ng buhay sa iyo, tuloy natin.
Ang espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Tumigil ka na. Dito ka nadadaan. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Yun. Ang magbibigay buhay pala sa atin, hindi yung pagkain, physical. Bagamat kailangan natin yung physical na pagkain, kagaya ng almusal, tanghalian, hapunan. Yan ang pagkain ng tao noon. 3 beses isang araw. Pero habang tumatagal, umuunlad na po ang ating mundo, ngayon, almusal, merienda. Tanghalian, merienda. Hapunan, merienda. Meron pang snack sa ating gabi. Midnight snack kung tawag nila. Napakarami na pong pagkain ang nakakain ng tao. Ang lumalakas po, itong ating katawan physical. Pero hindi po nagsusupply ng buhay yan. O hindi nagpapalakas ng buhay natin yan. Siyempre, pag kumain ka, lalakas ito. Pero namamatay naman yan. Ang talaga nagbibigay buhay sa atin, yung salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus. So, Amen. sabi niya, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Life giver. Kaya dyan mo makikita kung gaano ka-importante po yung salita ng Panginoon sa buhay ng tao. At yung ganitong senaryo, halimbawa, nandito tayo sa tahanan ni Nanay Tali. Nagsasalita ako, nagbabasa akong Biblia. Ang nakikinabang ako, si Nanay Tali at saka itong manugang. Nakikinabang kami ngayon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kasi buhay po kami. Pero kung patay na po kami, nakaburol kami, wala na pong yung patay na yun eh. Wala nang epekto yung salita ng Diyos doon. Kaya kahit ipagdasal pa yung patay, patay na po yun. Ang pinagdadasal, mga taong buhay. Dapat yung ipinagdadasal, yung mga taong buhay. Hindi po yung mga taong patay na. Bagamat meron pong mga sekta ng reliyon, kahit na matagal na pong patay ang kanilang mga yumahong mahal sa buhay, ay patuloy nilang ipinagdadasal. Pero yun, hindi na po turo ni Jesus yan. Hindi na turo ng Diyos yun. Ang turo ng Diyos, ang ipagdasal mo, yung mga buhay. Kasi sila'y buhay pa. Amen. Eh, siyempre, yung patay. Ano pang ipagdadasal mo doon? Eh, patay na nga eh. Wala nang, wala nang buhay eh. Patay eh. Kaya yung buhay ang pagdasal. Kaya, hindi po sinasangayunan ng Diyos yung ganong katuruan na yung matagal ng patay. Kaya kung minsan yung mga kanilang mga lahi, hindi na nga nila nakita nung itsura ng kanilang patay na kamag-anak eh, pero binabanggit pa sa pangalan eh, sa dasal eh. Hindi pa nila nakita kung anong klaseng buhay meron sila. Mali po yun. Hindi po turo ng Diyos yun, okay? Tayong mga tao, nangangailangan ng salita ng Diyos kasi po tayo ay buhay at the moment. Ngayon, ang sabi po ni San Juan sa ikalawang 1, meron po tayong babasahin. Ang sinabi niya ay ganito. Basahin po natin. Ikalawang sulat ni Juan, 1:1 at saka 2. Ayan, titignan natin. Ikatlong 1 pala, ikatlong 1. 1:1, 2. Mula sa matanda kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. 2. Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan. Ang ipinagdadasal niya ay buhay. Si Gayo, hindi patay si Gayo. Buhay yan, kaharap. At sabi niyo, mahal kong Gayo. Wala sa sementeryo ito. Yung eksena nito, wala. Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan
at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Ito ay pinagdadasal ni Juan ay taong buhay ito si Gayo. Oh. Kaya kung sasabihin nyo, matagal ng patay, huwag nyo nang abalahin ang sarili ninyo kasi hindi rin po tatanggapin ng Diyos yan. Yung iba kasi, may pagkamakulit lang ang tao eh. Kahit anong paliwanag mo, kung minsan, kahit pinapaliwanag mo yung nakasulat sa Biblia, ipinipilit pa rin nila yung gusto nila. Hindi po ang turo ng Diyos ang dapat natin sundin. Hindi yung turo ng mga tao o mga ninuno natin. Wala na po yun eh. O, tingnan pa natin si Pablo. Sa panalangin, ang sabi ni Pablo, ito po, para lang tayo matuto. Sa ganitong kalagayan, talaga matuto tayo. Kung tatanggapin natin yung buong katotohanan. No. Unang Timoteo chapter 2 verse 1. Una sa lahat, ipinakikiusap ko pabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Yung mga tao tinutukoy, mga taong buhay yun. O ito, sa 2 para makita natin. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng matahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ang presidente, buhay pa. Kailan ipanalangin mo yung presidente mo sa iyong bansa? Lahat na nanunungkulan sa iyong bansa, kahit na mga walang ya sila, kahit mga magnanakaw sila, mula sa presidente, vice-presidente, mga senador, kongresista, kahit ninanakaw na nila yung pera ng taong bayan, ng mga senador, mga kongresista, ipanalangin mo pa rin sila na sana magbago sila. Inalas sila ng bayan pero pinagnanakawan ng taong bayan. Ipag-pray mo na magbago sila, na tulungan ng Diyos, ipuin ang puso nila, maging mabait sila. 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos nating tagapagligtas. Kapag pinapanalangin mo mga taong buhay, ang sabi ni Pablo, ito'y mabuti. Ulitin ko ito ang mabuti at kalulugod-lugod sa Diyos nating tagapagligtas. Kung ang iyong pinapanalangin ay mga taong buhay, malulugod ang Diyos ang ginagawa mo. Pero pag yung pinapanalangin mo mga taong matagal ng patay, mga ninuno mo, ancestor, hindi nakalugod-lugod sa Diyos yan, kaibigan. Huwag nyo na pong abalahin pa yung sarili ninyo. Yung mga namayapa yung masabuhay, ayan nyo na sila, patay na sila. Kanya-kanya tayong buhay na hatagin pagdating ng araw. Pag namatay tayong lahat po tayo harap sa Diyos. Kung ano yung ginawa mo, ikaw ang mano doon. Tatanggap ng parusa o hindi parusa. Hindi naman sinasabi, pinagdasal ka ni ganito. Hindi na. Wala pong ganon ang turo ang Biblia. Sunod. 4. Nangibig ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan. Yan. Ang gusto ng Diyos, malaman ng tao yung katotohanan. Hindi sinabing gusto ng Diyos, gusto malaman ng tao yung mga kamalian. Hindi. Ang sabi dito, basahin natin muli. Ito ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos natin tagapagligtas na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan ito. Ano yon? Salita ng Diyos. Yung katotohanan. 1:17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yun ang gusto. Ito yung nakasulat po sa Biblia, binabasa natin, kaibigan. Kaya huwag nyo na pong ipagdasal yung mga matagal na pong patay. Huwag nyo na pong paguri ng sarili. Yung iba, bibili pa ng bulaklak, magbabayad pa sa mga mandadasal. Alam nyo nung araw,
Meron kong bina-Bible study yan sa isang bahay. Nagkataon, meron doon 3 manang. Yung pala mandarasal sila. O, pinagdasal po nila yung patay. Pagkatapos nilang magdasal, doon sa patay, alam niyo naman po yung dasal sa patay, yung mga mandarasal. Medyo mababa yun. Memoryado na nila yun eh. Ako nakikita ko, hindi na nila, wala na silang ginahawakang libro o kasulatan man, pero tuloy-tuloy yung panalangin. Sabihin, memoryado nila. Kasi yun ang trabaho nila, mandarasal. Pagkatapos po nilang nagdasal sa patay, ang ginawa ko, kinausap ko sila, kung maaari, mag-Bible study kami. Bible study ko po sila. Alam niyo po, yung isa, kumuha pa siya ng notebook, kwaderno. Yung mga talata ng Biblia na binabanggit ko, sinusulat niya. Oh. Tapos nagkaroon kami ng text noon, nagte-text siya, nagte-text ako sa kanya, binabaginan ko ng salita ng Diyos sa Biblia, at sabi niya, ituturo ko ito. O, kita niyo po, ituturo ko ito sa mga panalanginan namin kanya. Eh di, meron salita ng Diyos na pinatututuho niya. Pero yung pandarasal na ginagawa nila, kahit anong intindi, hindi ko maintindihan eh. Bakit? Eh wala na sa katotohanan yun eh. Patay na yung pagdadasal mo pa. Ang pinagdadasal, yung taong buhay, hindi ba? Eto, kung di kayo maniwala. Hindi ba kapag merong may sakit, hindi ba sabi ng mga mahal sa buhay na may sakit, ay tawagin mo na si Father. Tawag ka ng pare para makapangumpisal na siya. Di po ba ganyan? Ganun gagawin nila, pupunta sila sa simbahan, hanap sila ng pare. Kasi yung kanilang mahal sa buhay, between life and death na siya. Para daw po makapangumpisal. Di ba? At least yung buhay yun. Buhay siya. Pero kung patay na, wala na pong visa. Ibig ko sabihin, hindi na po kinikilala ng Diyos yun. Kahit na paulit-ulit ka pang magdasal sa mga taong patay. Kasi, hindi po pinahintulot ng Diyos na yung mga taong patay ay pinagdadasal na. Alam niyo po ba, ang taong patay po, pag namatay na siya, yung kanyang kaluluwa, yung espiritu niya, pag umalis sa kanyang katawan niyan, patay ang tawag dyan. O, tingnan natin yung sinasabi ni Santiago. Sa Santiago 2:26, ganito po nakasulat. Patay ang katawang iwalay sa espiritu. O, yung katawan po, pag wala na yung espiritu, iniwan na siya ng kanyang espiritu. O, nakakita na ba kayo na mamatay na tao? O, hindi po ba pag mamamatay na yung tao, yung sinasabi nilang, pagpasin ninyo ito pag ang isang tao po ay mamamatay na, yung huling agok ng kanyang hininga. Wala na, patay na. Ibig sabihin, tinakasan na siya ng buhay niya. Patay na. Anong susunod na next na? Ay, nay, tatay, ay, kuya, ay, ate, nanay. Yan, iyakan na. Bakit mo kami iniwan? Di ba ganyan ang eksena, kaibigan? Bakit mo kami iniwan? Bakit di mo muna iniwan ang pera mo? Yan. Kahit ipagdasal mo pa yon, kaibigan, kahit kamamatay lang kahit ipagdasal mo yun, wala na pong bisa doon. Ang sabi ni Pablo, ang ipagdasal mo, yung taong buhay. At yung pinagdasal ni Juan, na si Gayo ay taong buhay, hindi patay. Tandaan niyo po yan Yan po yung nasa Biblia. Yan ay mabuti at kalugod-lugod sa Diyos natin tagapagligtas. Amen.
Salamat, Panginoon Diyos, sa turo mo sa amin patungkol sa prayer na ito. Ang patay, hindi na po, kundi yung mga buhay ang dapat ipagdasal. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po tayo sa barangay 104, District 1, Tondo, Manila. Dito po sa tahanan ni Nanay Tali. Ay, inubos siya kanina kasi talaga pong ganyan eh. Ayan, buti naman naibsan na. Sana po meron kayo natutunan, merong naiwan sa inyo. Kung may Biblia man po kayo, basahin nyo po. Hindi po tayo mandadaya, hindi kayo nagdadaya. Kaya hindi ko po kayo dadayain kasi masama po yan sa Diyos. Yung pong kaibigan kayo, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.